To save you time and money, sasabihin ko kung paano at ano ang dapat ninyong gawin para kapag magpapa-apostille kayo ng documents sa Tizon, hindi na kayo pabalik-balik kasi nakaka-hassle, nakakapagod at saka malayo-layo rin. So you need to ano pa? Pagod, hassle. Kakatapos ko lang magpa-notarize ng contract ko. Sobrang nakakapagod kasi paulit-ulit, pabalik-balik, hindi mo alam kung ano yung kulang, ano yung hinahanap nila. So ngayon, naintindihan ko na ganito pala. Oh my God, sobra. Kailangan kapag for apostille ang contract mo, kinakailangan tatlo dapat yung butas na gagawin nila dun sa paper mo. And then, kahit na ang contract mo ay translate, written siya sa tatlong languages. Halimbawa, sa Russian and English, hindi yung sapat. Kailangan ay mayroong certification na sa isang translator na yung translation na ginawa dun sa yung content ng papers mo ay accurate ang pagkaka-translate. So, diba? Sobrang nakakapagod. Teka lang, tatawid muna ako. So, ngayon, babalik ako sa Tizon para magpa-apostille ng contract, finally. So, I'm back. Nag-iintay ulit. So, sana okay na yung mga documents ko. So, kakapagod. Yun, I'm back. Hindi ako makapagsalita ng malakas kasi nandito ako, makapagalitan ako. Meron na akong number ulit, nakakuha na ako. Tayin ko na lang na tawagin ako. Tapos, after nun, tingnan natin kung magiging okay na. Actually, wala akong dalang passport ngayon. Ang hawak ko lang na passport ay yung translated passport ko at saka na Xerox copy. So, cross fingers na i-entertain ng documents ko kahit wala akong dalang original passport. So, bahala na. Pero mamaya, i-wrap up ko to at sabihin ko kung ano yung mga dapat na tingnan ninyo sa documents ninyo just in case na magpapa-apostille kayo sa John. So, 200, 201, 14. Where? Ayun. So, after 8,000 years to, ito na, nakakuha ko na yung paper na nag-confirm na meron ako application ng apostille ng contract. So, I will come back here on the 10th of May. Ilang araw yun ng next week. Nakakuha ko na yung apostille contract ko. And I'm so happy. Kahit ito balik-balik ito pag sobra nakakailangan. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you. We're now back in Tizon and we're going to get our documents. It's already here. Meron na tayong number. So, sana makuha natin today. Waiting. Ito na yung number natin. So, hintayin na lang natin. I have now the apostille document. I don't know why the other one wasn't apostille. So, I'm gonna ask the help desk why. But I don't think that I need this one to be apostille. Okay na tong contract ko. So, it's already been apostilled. Ayan, naka-attach na yung apostille niya. So, I think I'm good to go. Hindi na ako magtatanong. Gusto ko na umuwi. So, thank you and see ya. So, I'm going home. I have already received my apostilled employment contract. So, I don't think kailangan ko pa mag-stay doon kasi hindi ko naman kailangan na ipa-apostille yung photocopy ng passport ko. Hindi na yung importante. So, importante ngayon, nakuha ko yung kontrata ko and naka-apostille na siya dito sa doon. So, wala na akong problema. Konti na lang. Hinihintay ko ngayon yung release ng visa ko by May 20. So, feeling ko okay na yun. Tapos, waiting na lang tayo. Maraming salamat. Nakatapos din. It was really hard to process documents here in Paisi, especially that you can't speak their language. So, kailangan talagang maging pasensyosa. Maraming salamat. Okay na tayo. Hi guys. So, yun na nga. Nakuha na natin yung contract natin na naka-apostille na. So, malalaman nyo kapag apostille na siya, makikita nyo dito sa last part, may maliit na papel na naka-attach. Tapos, ang nakasulat ay apostille. Ayan. Na may stamp mula sa Chon. Tapos, yun na. Yun na yun. Apostille na yun. Ngayon, paano ba talaga mag-apply ng pagpapa-apostille ng contract? Actually, simple lang. Madali lang kung marunong ka makipag-usap sa kanila, of course, sa language nila, and kung alam mo yung mga gagawin. So,
gawin nating mas madali ito para sa ating lahat. Una muna, i-secure ninyo yung contract ninyo. Now, paano ninyo i-secure yung contract para hindi na kayo magpabalik-balik kahit sa notary public o sa Chon office? Una sa lahat, make sure that your contract has got complete sign. Kompletong pirma ng director ninyo, may stamp, at may pirma mo. Tapos pangalawa, make sure yung likuran ng kontrata mo ay naka-sticker. May sticker sa likod, so parang ganito siya. May sticker sa likod at may stamp at may pirma ulit ng director mo. So yun yung unang requirement. Pangalawa, you need to go to the notary public. Bakit? Doon mo ipapanotarize. Kailangan mo ipanotarize muna yung contract mo. So dalawa ang process na gagawin mo sa notary. Isa, ipapanotarize mo, at yung pangalawa, kailangan may pirma ng translator na accurate yung translation ng iyong contract. So, my contract is actually written in 3 languages. So, yung last language dito is English. Kailangan na may translator na pipirma na itong translation ng English ay tama. So, saan yun makikita dito? So, diba ito yung pirma ng director mo at ng sticker nila. So, ito naman yung certification na tama yung iyong translation. And then, pagkatapos nun, ay kailangan may pirma din ulit sa likod yung notary. So, naka-stamp din siya at naka-sticker. At ito yung naging problema ko sa Chon. Ni-require nila na kailangan 3 ang butas. 1, 2, 3. Kasi yung previous na contract ko, eto. Let me show you. 2 lang yung butas niya. So, hindi siya tinanggap sa Chon. So, para hindi na rin kayo magpabalik-balik, gawin nyo na lang na ganito. Gawing 3. Basta sabihin niyo sa public officer na ipapa-apostille ninyo yung documents niyo. Kasi, automatic yun, nabubutasan nila ng 3. 3 butas dapat talaga. Kasi yung yun nga, gaya ng sabi ko sa inyo, 2 yung butas nito, hindi tinanggap sa Chon. 3 nila yung butas. So, umulit-ulit ako. Kaya dumoble yung gastos ko, umabot ng 20,000. So, yan. 3 butas yan. Tapos nung inapostille nila, binutasan ulit nila ng 2 pa. So, yun. Bueno, pagkatapos nun, sa notary pala, make sure, yun nga sabi ko, kailangan may pirma ng translator, certified. Tapos, makikita, original ang pirma dapat at mayroong stamp at mayroong QR. Very important. Tapos, saka kayo ba pupunta sa Chon para mag-apply ng apostille. Pagpunta ninyo sa Chon, pagpasok ninyo, kumuha lang kayo ng number sa information, sabihin ninyo na magpapa-apostille kayo ng contract, tatanungin nila yung IN number ninyo, so you should have your IN number ready. Yun yung requirement nila. Kung wala kayong IN number, hindi kayo ma-entertain. So, tatanungin nila yung IN number mo, ibibigay mo yung IN number mo, then bibigyan ka na nila ng number. You need to wait. Tapos, once na tinawag na yung number mo, sasabihin mo lang doon, kailangan magpapa-apostille ka. Hihingiin nila ang contract mo, hihingiin nila ang translated passport mo. Kasi hindi nila titingnan nila yung passport mong original, pero titingnan din nila, mas importante sa kanila yung translated passport. Nung nagpunta ko doon, actually yung passport ko nasa immigration. So sabi ko, wala akong passport na dala, pero meron akong translation. So yun yung kinuha nila, yung translated passport mo. Kaya dapat may translated passport ka kasi hindi ka ulit nila i-entertain kapag hindi translated ang passport mo. At yung passport mo ay dapat signed again sa notary. So kailangan kompleto kagaya sa akin. So nagpa-translate ako ng passport, yun yung pinakita ko sa kanila. And then yung IN number mo, yun yung isang hahanapin nila. So once na hiningi na nila itong mga mabilis na lang. Magbabayad ka using QR code gamit ang Kaspi mo. Ang halaga ng babayaran mo is nasa 1,896 lang ata. If I'm not mistaken. Ganun yung halaga niya. So, like,
less than 2,000. Hindi na lalagpas ng 2,000 yung babayaran mo. Napaka baba ng babayaran mo. So, after mong magbayad, bibigyan ka nila ng slip. Yun yung ipapakita mo sa Chon ulit para makuha mo yung apostille document mo. So, ganito. Magbabayad ka using your QR code. Using QR code, using your Kaspi. Pagkatapos, bibigyan ka nila ng slip. Bibilugan nila yon yung date kung kailan ka babalik. So, makikita mo doon kung anong araw ka babalik. Pagkatapos nun, yun na yun. Tapos na. Wala nang problema. Babalik ka na lang kung kailan yung nakalagay na date. And then, Yun, kagaya sa akin, nakuha ko yung apostille ko ngayong May 10. Just like yung naka-indicate dun sa papel ko, it's May 10. So, yan na. Okay na. so, sana matulungan kayo ng video na to para mas mapabilis yung pagpaprocess ninyo ng Documents ninyo sa, pagpapa-apostille ng employment contract ninyo sa Chon. Yun lang. Thank you.